natin ngayon ang dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Naamin ko sa makapangyarihan Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya't sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Juan Bautista upang ihanda ang bayan para sa Panginoong si Kristo. Ipagkaloob mong magalak sa Espiritu ang iyong bayan at patnubayan ang kalooban ng tanan sa daan ng kaligtasan at kapayapaan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa aki laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantipalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang nangalat na mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan, sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa, upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pagbasa mula sa gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo, nang si Saulo'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa ating mga ninuno. At ganito ang patutuo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse ang lalaking nakalulugod sa akin. Isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniuutos ko. Mula sa angka ng lalaking ito, ipinagkaloob sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisiha-talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo. Ngunit siya'y darating na kasunod ko. At hindi ako karapat-dapat kahit taga-alis ng panyapak. Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at magluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kaniya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakarias sana ang ipangangalan sa kaniya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, "Hindi, Juan ang ipangangalan sa kaniya." Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at tinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, "Juan ang kanyang pangalan." At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito?
sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Manatili po tayong nakatayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lalo tigit sa ating Kura Paroko, Father Marlon, mga kaparian, seminarians, ating mga lingkod laiko at lingkod bayan na pinangungunahan ng ating Mayor, Mayor Ina, Jennifer Cruz. At sa inyo pong lahat, binabati ko kayo ng Happy Fiesta. Happy Fiesta. Purihin natin at pasalamatan ng Panginoon. Kapag narinig natin na kapistahan ni San Juan Bautista, ang unang-unang pumapasok sa ating isip ay sabuyan. Sabuyan ng tubig o basaan. Kaya nga ito'y tinatawag na Basaan Festival o Sabuyan Festival o Wata-Wata. Ang sabi nila ay Wata-Wata Festival o Wata-Wata Festival. At kayaan ninyong pagnilayan natin ang ating magandang tema gamit ang magandang tradisyong ito ng sabuyan o basaan. Ang ating tema ay, ano nga ba yung ating tema? San Juan Bautista, ihatid mo kami sa Panginoon, pananampalataya'y palawakin, palawigin, at patatagin. Yon. Ang ibig pong sabihin, yung basaan at pananampalataya ay may malalim na kaugnayan. Ang Panginoon po ay sinasabuyan. Binabasa tayo ng kanyang mga biyaya at pagpapala. Ang kailangan na natin ay una, patatagin ang ating pananampalataya. Ikalawa, palawakin at palawigin ang ating pananampalataya. Yun lang po ang ating kailangan para tayo ay mabasa, masabuyan ng kanyang mga biyaya at pagpapala. Una, patatagin ang ating pananampalataya. Yan nga po yung ibig ilarawan. Kaya tayo nagsasabuyan ng tubig. Nagbabasaan ng tubig. At ito po yung kwento ng buhay ni San Juan Bautista. Siya ay nabasa, sinabuyan ng biyaya at pagpapala ng Diyos. And it's very important to take note that it happened hindi dahil basang-basa na sila. Hindi po. Tuyong-tuyo. Tuyong-tuyo. Dahil nga po, ang kanyang mga magulang, si Zacarias at si Elizabeth, ay matandang-matanda na, ngunit wala pang anak. Parang lupang tuyong-tuyo. Tigang. Walang buhay. Walang bunga. Walang anak. Sa gitna ng karanasang ito na tuyong-tuyo, doon
sila ay naging matatag sa kanilang pananampalataya. At sa kanilang pagiging matatag, ayun, sila ay nasabuyan, nabiyayaan, nabasa ng pagpapala ng Diyos. Nagkaroon sila ng anak, si Juan Bautista. Kaya nga ang pinangalan nila ay Juan, na ang ibig sabihin ay ang Diyos ay mapagpala. Ang Diyos ay mapagkaloob. Juan. Ito rin po ay maaaring bahagi ng ating buhay. May mga bahagi sa ating buhay na maaaring tuyong-tuyo. Tuyong puso dahil sa sugat, problema na mga pinagdaraanan. Tuyong pananampalataya dahil sa kasalanan, dahil siguro sa galit, hindi walang kakayanang magpatawad, ay tuyo-tuyo ang pananampalataya. O tuyong relasyon dahil nga sa hindi pagkakaintindihan, hindi nagkikibuan, walang pakialaman, tuyong-tuyo ang relasyon. O dahil din sa kahirapan, ay tuyo ang bulsa. Ayun, tuyong-tuyo. Subalit napakaganda ng sinabi ng anghel. Ang sabi ng anghel, dininig ng Panginoon ang iyong panalangin. Ang sabi sa kanila, kay Sakaraya, dininig ng Panginoon at ikaw ay pagkakalooban ng anak na papangalanan mong Juan. Ikaw ay binabasa, sinasabuyan ng biyaya ng Diyos. Napakaganda po ng mensahe. Ang mensahe ay ito. Walang bahagi ng ating buhay na tuyong-tuyo na hindi kayang basain o sabuyan ng biyaya ng Diyos. Kahit ano po ito. Ang kailangan lang lamang tayo ay maging matatag sa ating pananampalataya. And the question is, ay paano? Paano po tayo magiging matatag sa ating pananampalataya? And the answer to that question ay nandun din sa ating tradisyon na basaan. Anong po ba ninyo ang ibig sabihin noon? Yung tayo'y binabasa, ay alam na alam ninyo. Dahil nga una, si Juan Bautista ay nagbinyag gamit ang tubig, kaya basaan o sabuyan. Pero actually, that is not sabuyan eh. No? Sa sacramentology, nilulublob po iyon. But that will be another homily, maybe next year. Ano po? Doon na lang sa basaan na lang at sabuyan. Sa sabuyan, ayun, ang ibig sabihin din noon ay pinaaalahal, pag kayo nabasa, Juan Bautista, nagbibinyag. Paalala din po yun sa atin na tayo ay binyagan, bininyagan. Ano ibig sabihin noon? Nung tayo bininyagan, ano po ang nangyari? Nalinis ang ating kasalanan. Yun ay paanyaya na nililinis, paglilinis ng puso. At yun po ang magpapatatag sa ating pananampalataya. Pag malinis ang puso. Kaya nga, ngayong araw, kapag kayo'y nabasa, o kahit kayo hindi nabasa, kapag kayo nanalangin kay San Juan Bautista, ay itanong natin, ano kaya ang nasa aking puso na dapat ay mabasa, masabuyan ng tubig para malinis? Galit? Sugat? Kawalan ng pag-asa? Mahinang o nanlalamig na pananampalataya? Yan ba o marami pang iba ang dapat ay mabasa sa ating puso ngayon? Nang sa gayon ay maging matatag ang ating pananampalataya at sa pagiging matatag
handa tayong tumanggap sa biyaya. Handa tayong mabasa, masabuyan ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Ikalawa ay palawakin at palawigin ang pananampalataya. Parang pinagninilayan ko po'y parang interchangeable yung salitang iyon. Pero hindi daw po. Palawakin at palawigin ang pananampalataya. Maari din niyang ipaliwanag sa pamamagitan ng tubig o pagsasaboy ng tubig. Una ay yung palawakin ang pananampalataya. Kapag kayo'y sinabuyan ng tubig, binasa, sinabuyan nga. Kaya nga napakaganda ng term na saboy. Kapag kayo'y sinabuyan ng tubig, yung ba'y may pinipili? Wala. Hindi pinipili kung sa ulo, sa mata, sa hita, sa tiyan, sa puwit kayo sasabuyan ng tubig. Basta lang kayo sasabuyan ng tubig. Ganon din po ang pagpapalawak ng pananampalataya. Dapat ito ay walang pinipili. Hindi lamang kung ikaw ay nasa simbahan, hindi lang kung ikaw ay nagdadasal ng rosaryo, hindi lamang kung ikaw ay naglilingkod bilang EMHC o LWEC. Dapat ay nababasa lahat ng bahagi ng ating buhay, walang pinipili, lahat. Ang ibig sabihin, kahit wala sa simbahan, kahit hindi nagdadasal ng rosaryo, kung tayo naglilingkod sa lipunan, sa pamahalaan, kung tayo'y naghahanap buhay, kung tayo'y nasa paaralan, nag-aaral, kung tayo'y bumabarkada, yun ay dapat masabuyan, mabasa ng tubig. Mabasa ng kalooban ng Diyos. Mabasa ng presensya ng Panginoon. Dapat lahat po iyon ay mabasa. Walang dapat piliin. Kaya nga dapat siya ay malawak. Palawakin ang pananampalataya. Pero hindi lang po palawakin, palawigin. Bakit palawigin? May palawakin at mayroong palawigin. Dahil po, kapag sinabi nating palawakin, parang sa atin pa rin yun. Nababasa yung pamilya, nababasa yung ating hanapbuhay, nababasa yung negosyo, nababasa yung ating trabaho. Parang sa atin pa rin yun, nasa ating sarili. Ang palawigin po, ay kasama na yung iba. Kaya ngayon, kapag walang tubig, walang buhay. Ang halaman ay namamatay, ang bukirin ay tigang, mahirap taniman, walang buhay kapag walang tubig. Kaya ang tubig ay nagbibigay buhay. At kung gagamitin ko ang unang pagbasa, ay nagiging tanglaw. Tanglaw ka upang ang daigdig ay maligtas. Ikaw daw ay tanglaw. Nagiging tanglaw, nagiging ilaw. Nagbibigay ng liwanag, nagbibigay ng buhay sa iba. Hindi lang sa ating sarili. Kaya nga napakaganda ng salitang tanglaw. Dahil yung tanglaw, hindi naman niya tinatanglawan yung kanyang sarili. Ang tanglaw ay para sa iba, tulad ng ilaw. It does not give light to itself. It gives light to us, to others. At ganoon din po yung palawigin. Dapat ito'y dumaloy sa iba. Kaya kung may kakilala tayong tuyong-tuyo ang pananampalataya dahil sa kahirapan, problema, pwede nating basain. Pwede nating sabuyan. Kung tayo'y makikinig, makikiagapay. Ito yung hamon sa atin. Sabuyan ng tubig. Sa pakikinig, pag-agapay, pagtulong. Kung may mga kaibigan tayo, may mga pamilyang tigang-tigang, tuyong-tuyo, dahil sa hidwaan,
dahil sa pagkakawatak-watak, ay sabuyan natin ng pagpapatawad, ng presensya, ng pagmamalasakit. At kung may mga kaibigan tayo na nanghihina dahil sa sakit, dahil sa mga pinagdaraan ng problema, ay pwede nating basain at sabuyan ng pagpapala ng Diyos kung tayo ay makikipagdaupang palad at tutulong sa kanila. Kaya mga kapatid, naway sa tulong ng mahal na Birheng Maria, sa panalangin at halimbawa ng ating mahal na patron San Juan Bautista, ihatid tayo palapit sa Panginoon. At bilang malapit sa Panginoon, naway maging matatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng paglilinis ng ating puso. At naway lumawak at lumawig ang ating pananampalataya sa ating pagsasabuhay nito at pagbibigay buhay sa iba. Nang sa gayon ay maging handa tayo na mabasa, masabuyan ng pagpapala at biyaya ng Diyos. Amen. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may na may gawa likwa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay So Kristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang may katong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluplok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista, ginugunita natin ang kanyang mahalagang misyon bilang tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon. Sa kanyang halimbawa ng pananampalataya, katapatan at paglilingkod, idulog natin sa Diyos Ama ang ating mga panalangin para sa simbahan, sa ating pamayanan at sa buong mundo. Para sa simbahan, naway patuloy itong maging tapat na tagapagpahayag ng mabuting balita at maging daan upang higit na mapalapit ang mga tao sa Diyos. Manalangin tayo at ating wikain, Panginoon, palawakin, palawigin at patatagin mo ang aming pananampalataya. Panginoon, palawakin, palawigin, at patatagin mo ang aming pananampalataya. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari at lahat ng lingkod ng simbahan, naway patuloy silang gabayan ng Espiritu Santo sa kanilang paglilingkod at pangunguna sa sambayanan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, palawakin, palawigin, at patatagin mo ang aming pananampalataya. Para sa mga pinuno ng ating bansa at pamayanan, naway mamuno sila ng may katapatan, katarungan, at malasakit para sa kapakanan ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, palawakin, palawigin, at patatagin mo ang aming pananampalataya. Para sa mga may sakit, naghihirap, at mga nawalan ng pag-asa, naway maranasan nila ang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng tulong at malasakit ng kanilang kapwa. Manalangin tayo.
Panginoon, palawakin, palawigin at patagin mo ang aming pananampalataya. Para sa ating bayan ng Pola at sa buong sambayanan ng parokya ni San Juan Bautista, naway patuloy tayong mamuhay sa pagkakaisa, pananampalataya at paglilingkod upang maging buhay na saksi ng pag-ibig ng Diyos ang ating komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, palawakin, palawigin at patagin mo ang aming pananampalataya. Para sa ating lahat na nagtitipon sa banal na pagdiriwang na ito, naway may sa buhay natin ang mga aral ng pananampalataya at maging mga saksi ng pag-ibig ng Diyos sa ating pamilya, komunidad at lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, palawakin, palawigin at patagin mo ang aming pananampalataya. Ama naming mapagmahal, salamat sa biyaya ng buhay at halimbawa ni San Juan Bautista. Sa pagdiriwang na ito, palawakin mo ang aming pananampalataya, palawigin ang aming pag-ibig sa iyo at sa aming kapwa, at patatagin ang aming pagtitiwala sa iyong paggabay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon yung paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapanabangan at ng buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay naming dito inihahanda sa iyong mga hapag ng banal mong dambana. Ngayong nagdiriwang kami ng parangal na nakatakda sa dakilang kapistahan ng nagturong darating at narito na nga sa Hesukristo na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa kanya'y manguna, ang tagapagbinyag na San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang, siya'y iyong itinangi, at sa ligaya na maraming siya'y naging sanhi. Bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta'y siya lamang ang naghayag na narito ang korderong sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumanap sa nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag, na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya ay dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Taas Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Moises na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalong-lalo na San Juan, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa amin ang kaharian mo. Sundin loob mo dito sa lupa. Sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Atin pong pasalamatan ang sponsors para sa misang ito. Mangyari pong tumayo kapag kayo ay tinawag. B13, SJP Greeters, PWPNAP, at sangguniang barangay ng Bayanan, Batuhan, Zone 1 at Zone 2. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa misa ngayon. So tinatawagan po natin ang ating minamahal at ginagalang na Mayor Ina Jennifer Cruz para sa kanyang pagbati sa inyo ng maligayang kapistahan. Viva San Juan Bautista. Good morning. Taas ko ng konti, medyo malaki ako eh. Father Ronald Dasquete. Good morning po. Father Magdalena Villarica III. Father Vince Rodolfo Pagilangan. Frater Lander Abel, Frater Kent Garcia, Frater Tordi, siyempre sa aming mahal na mahal at paborito ko na pare, Father Marlon Labay. Palakpakan po natin. At siyempre sa ating bishop na last time parang 2 oras yata kami magkausap at nag-confess po ako sa kanya na madalas hindi ako nakakasimba dahil hindi naman ganun kabisi pero talagang tawag ng tungkulin. Bishop Moises Magpantay Cuevas, maraming salamat po. Palakpakan po natin si Bishop. Sa lahat po ng mamamayan ng bayan ng Pola at buong Oriental Mindoro na dito po nagsisimba sa aming bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kasama po natin si Philippine Looper Ferdinand de la Merced, nandyan po sa tabi. Maraming salamat sa pagpunta mo. Hindi naman po siya naglakad, nagbiyahe siya ngayon. No? Sa lahat po na nakikifiesta, napakaganda po ng sinabi kanina ni Bishop at mas naintindihan ko yung Sabuyan Festival. At tayong lahat mamaya ay mababasa. At for sure, kayong lahat po ay basang-basa mamaya. No? At ito po yung pag-renew natin ng ating bilang tayo ay Polenyos at ginagalang at nirespeto ang atin mahal na patron San Juan Bautista. Ano po, sa lahat po na nandito ngayon, Happy Fiesta at maraming salamat po from the bottom of my heart. God bless you all po. Salamat sa lahat ng panalangin. So siyempre, bilang Kura Paroko, taos puso ang ating pasasalamat sa pangunguna sa pag-aalay ng banal na misa ngayong kapistahan ni San Juan Bautista, sa ating minamahal at ginagalang na obispo, Bishop Moises Magpantay Cuevas Didi, sa mga kasamang pari, Father Bong, si Father Ronald, na aking kaklase, si Father Vince, at ang 4 na pratres na nag-serve. Maraming salamat po sa inyo. Palakpakan po natin silang muli. Happy Fiesta po sa lahat ng mamamayan ng bayan ng Pola, Oriental Mindoro. Happy Fiesta sa mga mananampalataya ng St. John the Baptist Parish ng Pola, Oriental Mindoro. Salamat din sa ating pangalawang punong bayan, Vice Mayor Don J. Banganiban, nakasama sa pagdiriwang. Tayo po'y sumapit na sa kapistahan na ating pinakaiintay
ang kapistahan ng ating mahal na patrong San Juan Bautista. 14 na araw nating pinaghandaan para sa kanyang pagdalaw sa mga pamayanan na nasasakupan ng parokya ng St. John the Baptist. Salamat po sa mga pamayanan leaders na nakiisa at umalalay sa pagdalaw ng mahal na patron sa inyong pamayanan, sa paghahanda at pakikiisa sa mga gawain na isinakatuparan. Ibinihanda din natin ang pagsapit ng kapistahan sa loob ng 9 na araw ng ating Misa Nobena. Salamat sa 8 laiko na pinili para magbahagi sa paglago ng pananampalataya at ng inspirasyon ng paglilingkod sa ating simbahan at sa ating bayan. Ano po? Salamat sa mga nagpamisa ng misang pasasalamat na tatanging kahilingan at pag-alaala sa mga yumao sa mga misa nobena at ngayon pong araw ng piyesta. Salamat sa mga nagsimba, sa mga nag-alay, sa mga sumaknong, tumapong ng kanilang material at panahon, mga pagkain para sa ating pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Sa komite ng liturhiya, sa pamumuno ni Sister Baby Ilaw ang sa subcommittee ng EMHC, Altar Boys, ELWEC, at mga choirs and choir masters, maraming salamat po. Sa mga hindi po taga-Pola na namimiesta, kayo po ay sumama sa amin, hindi lamang para sa sabuyan, kundi para sa selebrasyon ng misa. Kung may pagkain po, tayo ay magsasalo. Kung may inumin, tayo ay iinom. At kung wala ng pagkait inuming, tayo po ay magkwentuhan na lamang. Muli, pagpalain po tayo ng may kapal sa panalangin din ng ating mahal na patrong San Juan Bautista. Para po sa inyong lahat, maligayang pagdiriwang ng kapistahan ngayong 2026. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo sa piging ng kordero ay dumadalangin ng iyong sambayanang nagagalak sa pagsilang ni San Juan Bautista ay kumilala nawa sa ipinangaral niyang darating na gumanap sa aming panibagong pagsilang. Sa Jesucristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.
pinapakiusapan po ang lahat ng may-ari ng sasakyan na nasa loob ng compound. Mangyari pong pakilabas po muna dahil hindi po may lalabas si San Juan hanggat meron po mga sasakyan sa loob. Marami pong salamat. Inuulit ko po yung po mga may-ari ng sasakyan, mangyari pong pakilabas muna sa compound para po magkaroon ng space para sa parangal kay San Juan Bautista. iyong
Bye.